Loads para sa mga kasama natin na gustong mag-DIY. Ito Lodi ay para lang sa mga nag-uumpisa at sa mga datihan na ay alam na to. Marami kayo nakikita sa YouTube na tutorial about sa mga speaker. Nagtatanong siguro kayo kung bakit puro 1/4 na lang, 1/4 ang inilalabas natin dito sa taas. Paano nakuha yung 1/4 na yun, Lodi? Yung laging pinapakita ng mga kasama natin dito sa YouTube, which is totoo nga naman yun talaga yung sukat, kalimitan na sukat, yung 1/4 na nakalabas dito bago mo itap sa may magnet. Ito Lodi, yung nakalabas dito, maglalabas ka kasi dyan ng 1/4. Yun talaga yung normal o yung talagang sukat ng speaker, kahit anong klaseng speaker man yan. Pero may mga speaker din na hindi lang 1/4 naman yung nilalabas dito, nakadepende yan sa top ng speaker. Paano ba natin nakuha yung 1/4 na yun? Ganito Lodi, kung nag-aalangan ka at nagdadalawang isip, talaga nga bang 1/4 lang yung ilalabas ko dito sa speaker ko? Kung ano man yung speaker na i-DIY mo, ganun ba talaga? Kung ano man yung napanood mo sa YouTube na yun yung nilabas para sa kanyang top, kung nag-aalangan ka, pwede mo namang sukatan yan Lodi sa pamamagitan ng pagsukat ng kanyang ito. Halimbawa Lodi, susukatan natin yan. Yung kanyang top plate by inches tayo mula dito sa bakal na to hanggang dito sa lubungan ng magnet ay nakakuha tayo ng ayan o, 1/2. Ngayon yung 1/2 na yan yung isusukat natin sa voice coil. Ito yung voice coil natin Lodi. Sa mga mahina sa kwintahan Lodi, pwede kayong gumamit ng tensiometer. Ayan. Inches pa rin tayo. Ayan siya Lodi oh. Ganito lang gagawin nyo dyan. Yung sukat ng top plate, ayan, which is 1/2 yun. Yan, tansyahin mo yan, igigitna mo. Kailangan may matira dito, meron ding matira dito. Ngayon, kung siguradong tansyado mo na yan, bibilang ka ngayon mula dito 1, 2, 3, 4, 5. Ito na yon, yung sa taas ng coil. So nakuha mo na yung 1/4. Mula naman dito 1, 2, 3, 4, 5. Ito na yon. Nakakuha ka na rin ng 1/4 dito sa baba, 1/4 dito sa taas, at ang naiwan mo ay yung 1/2 na. So ibig sabihin, ito yung top. Yan, yung top plate dito yan. So ang gagawin mo ngayon para makuha mo yung sentro, itaas mo yan. Tapos mayroong dugtungan yan Lodi. Ayan o, yung sa lubungan, yun. Susukat ka ngayon dito ng 1/4. Yan. Tapos gagawa ka na ng guide mo dito. Maaring tintahan mo na yan o pandikit. Ito siya ngayon Lodi. Paano ka nga ba makakuha ng 1/4 yan? Ito. Yan. Tapat mo lang sa number 1. Pare-pares naman yung sukat yan eh. Pwede kang bumilang ng patras. Kaya halimbawa, number 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nakuha mo na yung 1/4. Ngayon, siya naman na yung didikitan mo para may guide ka na. Ayan. Dito tayo sa number 1. Yan o. Tanggalin mo to. Kuha mo na yung guide mo na 1/4. Yang nakaangat na voice coil na yan Lodi, mula dito kailangan ay dito siya tumapat.
Ito yung sukat ng top plate. Kaya yun Lods, ganoon lamang kasimple kung paano mo kunin yung top ng isang voice coil para hindi ka nag-aalangan na isalpak to. Ang importante ay makuha mo yung top talaga dito. Ayan siya. Yung pinakita natin dito Lodi ay tensiometer, pero gumamit tayo talaga ng panukat din. Ayan o. Pwede mo naman kwentahin yan Lodi, kwentahin ng calculator, pero kung minsan hindi rin nagkakatugma yung calculator, yung computation mo, kasi nga depende sa nag-rewind yan. Kung minsan may rewind na naiigsihan ng konti, kaya kung kukwentahin mo, mayroong lagpas kung minsan. Kaya mas maganda rin kung minsan na imano-mano mo para makuha mo talaga yung sukat at guhit dito. Gaya ng ginawa natin, mano-mano lang yan. So ganoon lamang Lodi, kahit anong klaseng speaker, basta pagka nakuha nyo na to, yung sentro nito, pasok na. 1/4 na yung lalabas dito sa may top. Okay?